Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa JCBC sa ating Sunday evening worship service. At kaninang hapon ay nag-prepare, no? Tinapos halos patapos na, no? Halos ready na ang mga kabataan natin para sa darating na Saturday sa ating youth conference na entitled na Living for Glory. So, may mga ilan pa po na mga ipiprepare, hindi pa talaga fully tapos, pero almost there. Halos naroon na, halos matatapos naman na yung ilang mga bagay. So, continue to pray sa darating na Sabado para sa ating youth conference. Panalangin po natin ang pagkilos ng Panginoon sa araw na yon, nawa ay maging pagpapala sa maraming mga kabataan na dadalo yung pong ating conference. Pag-pray din po natin patuloy yung ating mga speakers, si Brother Paul, Brother Joren, maging si Brother Jay sa may JCBC Pandi. Panalangin po natin sila na gamitin sila ng Panginoon mightily, at pagkalooban sila ng kapangyarihan at ng karunungan ng Panginoon. Isang bagay po na nakalimutan ko na i-announce kaninang umaga ay sa darating na Sunday ay magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. Next Sunday again ay meron po tayong Lord's Supper sa Sunday morning service natin. So kasama po 'yan ng worship service natin sa darating na linggo. And again, patuloy nating pinapaalala sa darating na December 11. December 11 ay atin naman po na Christmas or New Year fellowship natin. And bago yon, sa umaga po ng December 11 ay ating Evangelistic Sunday. So ibig sabihin ay ini-encourage po natin ang bawat isa na mag-imbita ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan, kaklase, mga katrabaho, na sila'y makadalo sa araw na iyon, ng linggo, para sa ating Evangelistic Sunday. And we are praying and hoping na nawa ay gamitin ng Panginoon yung pangangaral ng Ebanghelyo upang sila ay makakilala sa Panginoon. So, take the opportunity, na sila ay makakilala sa Panginoon. So, invite natin sila this coming December 11. And sa hapon naman po, again, yung ating Christmas or New Year fellowship natin. Again, ang start po natin dyan sa darating na December 11 ay 5 p.m. So, nag-adjust po tayo ng isang oras na mas maaga. Bakit? Dahil nga meron pa tayong program sa ating Christmas and New Year fellowship. At yan pong fellowship natin na yan, after yan ng evening service, ay potluck po tayo. Ayan. So magdadala po tayo ng ating mga pagkain na pwede nating ibahagi sa bawat isa. Hindi rin po problema kung talagang kakaunti lang yung madadala natin dahil pagsasalu-saluhan naman po natin. Yung meron naman dito. And again, December 25, yes, papatak po ang December 25 ng araw ng linggo. Yan po ay Christmas Day, pero nawa ay maalala natin, paalalahanan tayo na yan po, igit sa lahat ay araw ng Panginoon. So dapat po, yung araw na yan ay naririto tayo sa ating iglesia, sama-sama, magkakatipon tayo na magpupuri at sasamba sa Panginoon. I think ay wala naman na akong na-miss. Patuloy natin yung panalangin yung mga kapatiran natin na ikakasal this coming December. Yung akin pong kapatid December 19, maging Sister Charmaine, maging December 23 kung tama po ako, kila Kuya Wilmer
naman na kasal. So ipanalangin natin sila kung meron tayong maitutulong sa kanila, no, i-offer natin para dahil I know ay busy sila sa maraming mga preparations para sa kanilang kasal. So continue to pray for them. Sabi ko nga, if there is anything na pwede nating may assist, may support, then gawin natin para sa kanila at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. I believe ayun na lamang naman po, wala naman na akong na-miss na announcement pa. With that ay tumungo na po tayo sa ating pagsamba. At bago po tayo magsamba ay umpisahan po natin sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na nasa langit, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na soberano, na siyang may hawak sa iyong mga kamay ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na dahil sa kabutihan mo, sa habag mo at biyaya mo, Panginoon, ay nabubuhay kami. At patuloy na gumigising sa bawat umaga. At alam namin, Panginoon, na ang layunin kung bakit mo kami pinagkakalooban ng buhay sa araw-araw ay walang iba kundi luwalhatiin ka at papurihan sa aming pong mga buhay. O Diyos, narito po kami ngayong oras na ito sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka, purihin at luwalhatiin ang dakila mong pangalan. Kaya kami po ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, ng iyong paggabay at patnubay, Panginoon, sa amin. O Diyos, patuloy mo pong siyasatin ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang kasalanan, karumihan, anumang pagsalangsang namin sa iyong pangalan. Lord, patawarin mo po kami at kahabagan. Dalangin po namin sa iyo, Diyos, pangunahan mo ang aming mga puso sa aming pagsamba ngayong gabing ito. Na makita namin, Panginoon, na ang pagsambang ito ay para sa iyo. Sa iyo, Panginoon, nakatuon ang aming mga mata, ang aming mga isip, ang aming mga puso. Makita namin, Panginoon, na sa aming pag-awit ay sinasambit po namin ang kadakilaan mo. Sa aming pagbabasa ng iyong mga salita ay nakikita namin ang mga dakilang, mga katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Sa aming pagkakaloob, nawa, Panginoon, ay makita namin na ang lahat ng mga bagay ay biyaya mo lamang sa amin, Panginoon, at lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Nawa, Panginoon, gabayan mo po kami, maging sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Patnubayan mo kami, Panginoon. Makita namin na kailangan namin ng iyong mga salita. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong mga salita upang kami patuloy na lumago sa aming pananampalataya, upang kami ay patuloy na lumalim sa aming pag-ibig sa iyo at magbuhat sa amin, Panginoon, ng kalakasang espiritual. O Diyos, gabayan mo po kami. Ikaw ang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang gumawa sa gabing ito. At nawa, tulungan mo kami, Lord, na tunay nga na makapagbigay po kami ng kaluwalhatian na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. O Diyos, ikaw ang aming itinataas, pinapapurihan ka namin, iniibig ka namin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay umawit. Tayo po umawit. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus. He
strength to stand up. Stand up for Jesus. Stand alone. The arm of flesh will fail you. He dare not cross your road. Put on the gospel armor and watch today. Word truth, seek close your aim. Remember one thing. Martili po tayo nakatayo. Magandang gabi mga kapatid para po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat po ng Isayas, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 5. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Ready, read. Noong taong namamatay si Haring Isayas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at naupo tungklo ng kanyang damit. Si taas niya ay nagkatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, ang 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 nang nakalilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa at puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nanginginig sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay na napuno ng usok. Nang magkagayon, sinabi ko, mahabag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may karunong ng labi, at ako'y namimirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Aming Amang nasa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, narito po, Panginoon, ang iyo pong mga anak, Panginoon. Nataos puso, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, na muli mo po, Panginoong, tinipon ang iyo pong mga anak, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon, upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong presensya, at ganoon din po, Panginoon, sa presensya ng bawat mga kapatiran nga nandito, Panginoon. Salamat po, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng buhay at hininga, Panginoon. At lahat man, Panginoon, na mayroon kami, Panginoon, ay kinikilala namin dakilang Diyos na ito'y nagmumula po sa iyo, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay at kalakasan, Panginoon, na mayroon kami, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang kaligtasan na ginawa ng iyong anak doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na siya'y namatay at sa loob ng 3 araw ay muling nabuhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa, Panginoon, at tiyak na kaligtasan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa lahat na ito, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, aming pastor, Panginoon, si Brother Paul. Nawa, patuloy mo siyang gabayan, tulungan, magiging kanyang mga anak, Panginoon, na galing pa sa ospital, si Timmy. At ganoon din po, Panginoon, ang kanyang anak na bunso, Panginoon, na mayroon din po, Panginoong ubot sipon, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na iunat po ang iyong pong mapagpalang kamay, Panginoon, sa mga anak ni Brother Paul, Panginoon,
upang sa ganoon dakilang Diyos ay muling manumbalik ang kanilang lakas, Panginoon, at muli, Panginoon, sumigla, Panginoon, ang kanilang mga buhay, dakilang Diyos. Ama, alam namin, Panginoon, na hawak mo po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na soberano, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami, Panginoon, ay ang aming gagawin lamang ay ipanalangin, Panginoon, ng aming mga kapatid na nangangailangan, Panginoon, ng panalangin, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, nilalapit namin, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman, Panginoon. Lalo na po si Brother Dave Pauli, Panginoon. Mahawag ka po, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, kanyang buong pamilya. At nawa dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, na magpala sa kanila, Panginoon. Ganun mo po ang karamdaman ni Brother Dave, Panginoon. Ama, mayroon pa kaming mga kapatiran, Panginoon, na hindi man nasambit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Ikaw, dakilang Diyos, ang nakakaalam, Panginoon. Mahabag ka po at tulungan mo po ang aming pong mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman, Panginoon. Alam namin, dakilang Diyos, na noon pa man, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ay nagpapagaling, Panginoon, ng mga karamdaman, Panginoon. Kaya, dakilang Diyos, kami ay umaasa at nagtitiwala, Panginoon, sa iyo pong gagawin, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran, Panginoon. Ama, sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon, sa gawain na ito, bigyan mo kami ng tamang puso upang sa ganon, Panginoon, matuto kami, Panginoon, sa mga mensahe na iyong iparating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaunawa. At hindi lang ito, Panginoon, maunawa, kundi, Panginoon, maisabuhay namin, Panginoon, bilang isang Kristiyano, bilang iyong anak, Panginoon, na handang sumunod, Panginoon, sa iyo pong kalooban, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na iyo pong gagamitin na siya pong magbibigay ng mensahe, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At buksan mo rin po, Panginoon, ang mga puso namin, Panginoon, upang higit kaming makaunawa sa iyong mensahe na ipararating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino upang sa ganoon dakilang Diyos, higit kaming makaalam, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang sandaling ito, Panginoon. Gabayan mo kami. At ikaw, Panginoon, ang malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon. Purihin ka po namin, Panginoon. Sampahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maaari po magsipong lahat. Tayo po umawit. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness, see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of
no more to me, near or more than conquers beyond. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe it, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po'y magsayang lahat para po sa ating pagkakaloob. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Basahin po natin ang katotohanan ng Biblia sa ating pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Verse 6, ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, napakatamis, Panginoon, napakaganda, Panginoon, ng iyong salita. Na Panginoon, kami ay maasa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, sa full grace, Panginoon, sa biyaya ninyo, Panginoon, ng you are able, Panginoon, na ibigay, nagpatuloy na nagbibigay, Panginoon, at magbibigay, Panginoon, hanggang sa inumpisahan niyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga promises niyo, Lord. Salamat, Panginoon, for providing us, Lord, sa buong linggo na meron kami, Lord. And now, we're praying, Lord, sa pagharap namin, Lord, sa panibagong linggo ito, Panginoon. At we still believe, Lord, na Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming provider, Panginoon. At yung biyaya, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, ang bubuhay, Panginoon, sa amin, Panginoon. We ask, Panginoon, sa anumang kasalanan sa aming mga puso, we ask for your forgiveness. As a give sa iyo, Panginoon, we ask, Panginoon, na itama niyo ang puso ng bawat isa. Hindi kami magbibigay, Panginoon, na may sama ng loob. Hindi kami magbibigay, Panginoon, dahil may pangangailangan ng simbahan, Panginoon. Malinaw ang salita ng Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay, at kami, Panginoon, ay nagpapasalamat lamang, Lord. At pinapakita, Panginoon, ng pag-ibig. Lahat ay biyaya, Panginoon, ninyo. Even, Panginoon, sa pagbibigay. Kaya, Panginoon, maglinis, Panginoon, ng puso ng bawat isa, ang perang salapi, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa ikalalaganap pa, Panginoon, ng Ebanghelyo, Panginoon, sa buong mundong ito, Lord. Salamat, Panginoon, for using us, and we ask for guidance, Panginoon, sa buong service pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsayang lahat. Tayo po'y ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms.
dread what I to fear waiting on, lasting on. I am blessed in His realize, waiting on Him, lasting on, leading me. Safe and secure from all odds, leading magsipur pang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Queen Elizabeth II na kamakailan lamang ay nabalitaan natin na pumanaw sa edad na 76 na taong gulang. At siya po ay may hawak ng titulo na longest reigning monarch sa United Kingdom, kung saan siya ay naupo sa kanyang trono sa loob ng 70 taon. Ngunit sa buong mundo, kung ibibilang natin, hindi lamang sa UK, hindi lamang sa United Kingdom, kundi sa buong mundo, ay pangalawa lamang siya. Dahil ang may hawak ng longest ruling monarch sa buong mundo ay si King Louis the 16th of France, na naghari sa loob ng 72 taon. So mas lamang siya ng 2 taon. Siya ay tinanyag na hari. Ito po, tinanyag siya na hari magmula pa lamang nang siya'y 4 na taong gulang. Hindi ko alam kung paano na siyang naghahari noong 4 na taong gulang. Pero siya'y tinanyag na hari noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Bakit ko po ito nasabi? Dahil sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, makikita po natin ang panahon kung saan namatay ang isang hari na nakaluklok. Pero sa kabila nito ay mayroon tayong hari na naroon sa langit na nakaupo sa kanyang trono. Maging ang mga magigiting na hari ay natatapos din ang panahon. Pero makikita po natin na meron tayong hari na naghahari at buhay magpakailanman. Tayo pong lahat ay tumayo, atin po muling basahin ang ating pong talata ngayong gabing ito sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 5. Hayaan nyo na lamang po na ako ang bumasa, sundan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia o maging sa ating screen. Babasahin ko po ito ngayon naman sa English version, Isaiah chapter 6 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay humihingi ng paggabay at patnubay mo, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay dumadalangin sa iyo ng kapangyarihan
ng karunungan, O Diyos. Gamitin mo nawa, Panginoon, ang iyong lingkod na maging tagapahayag ng mga katotohanan, mga salita mo, Panginoon, na nais mong matutunan ng iyong mga anak ngayong oras na ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa amin ngayong gabing ito. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang gumawa sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, magbukas ng aming mga isip, ng aming mga tainga, ng aming mga puso. Maunawaan po namin, maintindihan, at higit sa lahat, maisabuhay ang mga katotohanan na mapag-aaralan po namin ngayong gabing ito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, maluwalhati po namin. Ito po ang aming samantalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaari na po kayong magsiupo. Ang ating pong mensahe ngayong gabing ito ay ito: ang kabanalan at kaluwalhatian ng ating soberanong Diyos ay magpapakita sa atin ng ating hindi karapat-dapat na katayuan sa kanyang harapan at magdadala sa atin na lalo siyang sambahin at paglingkuran. Tumungo po tayo sa ating text, sa Isaiah chapter 6 verse number 1. Makita po natin dito yung unang phrase na binanggit po diyan, in the year that King Uzziah died. In the year that King Uzziah died. Sino ba ito si King Uzziah? Well, si King Uzziah po, kung titignan natin, babalikan natin, particularly sa 2 Chronicles, makikita natin si King Uzziah ay siya po yung anak ng naunang hari sa kanya, si King Amaziah. At siya naman po ay father ng susunod sa kanya na hari, si King Jotham. At ito pong si King Uzziah ay isa sa mga mabubuting hari ng Judah. Kung maaalala po ninyo, sa Old Testament, kung nabasa nyo na po, makikita natin, maalala ninyo na nung panahon ni Solomon, matapos yung panahon niya, matapos yung paghahari ni Solomon, nahati sa dalawang kingdom, ang Israel. So natira sa northern part yung Israel at tapos sa southern part yung Judah. At doon po sa Judah ay may mga bukod na hari na bukod sa mga nasa kingdom doon sa Israel sa northern part. Now, doon sa Judah ay isa sa mga good kings, sa mga mabubuting mga hari. Ito si King Uzziah. At si King Uzziah, well, hindi niya tinalo yung kanina, si King Louis, na naghari na nung 4 na taon. Pero ito si King Uzziah, bata pa, nung siya ay itanyag na hari. Dahil siya ay 16 years old. Meron ba po ba rito na 16 years old? Ayun daw, sa likod. Ayun, 16 years old. Ganyan kabata. Ganyan kabata. Si King Uzziah, nung siya ay unang itanyag bilang hari. Nung siya ay unang maghari at iluklok doon sa trono ng hari. At siya po ay nag-reign siya for 52 years. Ganoon katagal. 52 years. At yung mga contemporary prophets niya, para makita natin sino yung mga propeta na kasabayan niya, ay sina Prophet Hosea, Isaiah, of course, binasa natin, si Amos and Jonah. Ayan po yung mga kasabayan niya. Now, puntahan po natin sa 2 Chronicles chapter 26 para makita natin yung ilang background, para makita natin, ano ba itong panahon na ito? Sino ba itong King Uzziah na nabanggit? Sa 2 Chronicles chapter 26, sa verse number 4, sabi po ron, verse number 4, and he did that which was right in the sight of the Lord. So ibig sabihin, ay ginawa niya kung anong mabuti sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin niya, pinatutunayan na isa ito si King Uzziah sa mga mabubuting hari na naghari noong mga panahong iyon. Verse number 5, sabi po doon, he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. So, makita natin na si King Uzziah, and even yung time niya, ang Judah ay prosperous. Nagpa-prosper, masagana. Bakit? Dahil yung hari nila ay pinagsasagana ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos. At isa pa po sa makikita natin dito actually ng ilan pa sa mga characteristics nito ni King Uzziah, siya po ay intelihente, siya ay matalino. At siya ay innovative king.
Ibig sabihin, pag sinabi nating innovative, ibig sabihin umiisip ng mga mas makabagong paraan. Kung paano nung time na to, puro mga panahon ng gyera to eh. So nag-iisip siya ng mga paraan, paano sila makikipagdigma sa ibang mga bayan, sa ibang mga nasyon. And again, nung panahon niya, ang Kingdom of Judah has prospered. So nag-prosper, masagana. Kumbaga ay mabiyaya ang kingdom ng Judah noong panahon na ito. Tignan po natin, verse number 7. Verse number 7. He was used by God to defeat the Philistines and Arabs. Tignan po natin, sabi sa verse, and God helped him against the Philistines and against the Arabians that dwelt in Gurbaal and the Mehunims. So, nung panahon niya, talagang makapangyarihan ng Judah. Na mga Philistines, yung mga Arab, ay nagapi nila. Ganon ka-powerful ang Judah. At ano ba po, tingnan natin. Ito nga, speaking of being an innovative king, verses 9, tapos sa verse number 14, talon tayo doon. Verse number 9, sabi po dyan, moreover, Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and at the turning of the wall, and fortified them. So pinagtayuan niya ng mga towers, ng mga watchtowers, yung wall. Hindi lamang sila may wall, pinalagyan niya ng mga towers doon, ng mga watchtower. Ano pang ginawa niya? Pinagtibay niya yung wall, sinabi diyan, verse number 14. And Uzziah prepared for them throughout all the host, shields, and spears, and helmets, and habergeons, and bows, and slings to cast stones. Noong mga panahon nila, syempre ngayon sa panahon natin, ay alam na natin yung itong mga kagamitan na ito. Pero nung mga panahon nila, wala pa ito. Wala pa ito halos. Sila yung mga, kumbaga ay pinagtibay. Pinagtibay ni King Uzziah, pinagtibay ni King Uzziah yung kanilang defense. Yung defense system nila. At tignan mo po natin, verse number 15, yung sumunod na ginawa niya. Verse number 15. And he made in Jerusalem engines. Ano pa po ito Panahon pa ito nung 790 to 739 BC. Pero nagpagawa na siya ng mga engines. Imagine, may mga makina na. Ano na pinagawa niya? Invented by cunning men to be on the towers, nandun sa mga towers, sa ibabaw, and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal. And his name spread far abroad. So, ang ginawa nila, hindi na yung mga tao yung tumitira ng mga pana, ng mga kumbaga ay tumitira ng mga great stones, yung mga malalaki. Yung mga engines na, yung mga machines na, kumbaga yung mga napapanood natin sa mga ancient wars na type of movies. Ganun. Na-invento na nila ito nung time nila. Ginawa na nila para mas malakas. Hindi lang yung defensive system nila, even yung opensa. Ganon katalino, ganon ka-powerful. Itong si King Uzziah at ang kingdom of Judah nung panahon niya. At ano pa po? Sabi sa verse number 10. Sabi po ng talata, verse number 10, and he built towers in the desert and digged many wells. May mga well. For he had much cattle, both in the low country and the plains, husbandman also, and vine dresser in the mountains, in Carmel, for he loved husbandry. Mahilig daw siya sa mga paghahalaman. Ibig sabihin, kung merong mga well dun sa loob, naroon na rin yung mga pananim sa loob, hindi mo kailangang lumabas sa wall para maghanap pa ng supply. Naroon lang sa loob, merong supply sila ron. Hindi nila kailangan maghanap pa sa labas. May mga pananim, may mga cattle, may well para sa tubig, maging sa inumin din nila. Hindi na nila kailangan lumabas. Kumbaga, syempre, kung nasa labas ka ng wall, mas delikado. Pero sila hindi. Safe na safe ang buong kingdom of Judah nung panahon ni Uzziah.
Dahil hindi nila kailangan lumayo, hindi nila kailangan maghanap doon sa labas. Kumbaga, hindi mo kailangan ng mga hunter pa doon sa labas dahil naroon na sa loob ng wall ng Jerusalem. At sabi pa po ng verses 11 to 13, Moreover, Uzziah had an host of fighting men that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Jael, the scribe, and Maaseiah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. Next verse, the whole number of the chief of the fathers of the mighty men of valor were 2,600. Marami na po yan nung panahon na yun. 2,600. Next, yung mighty men of valor ito And next, sabi niya, and under their hand, yung mighty men of valor, ito yung mga namumuno. And under their hand was an army 300,000 and 7,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. So napakarami ng kanilang mga soldiers na ready na makipagbakbakan. Hindi lang basta makipagbardagulan, kumbaga talagang humarap sa giyera. Ganun karami itong army and very powerful ang kingdom of Judah during the time of Uzziah. At ano ba po? Sabi ng verse number 11 and verse number 13, dahil nga ganun katindi. Ang sabi dyan, verse number 11 and verse number 8 pala. Verse number 8 and 15. 8 and 15. Verse number 8. And the Ammonites, ito yung mga nasa labas. And the Ammonites gave gifts to Uzziah. Kinikilala nila si King Uzziah. Dapat kalaban itong mga to Pero kumbaga nakipagpistok sila. Nagbigay sila ng gift kasi hindi natin kayang labanan nito. They gave gifts to Uzziah and his name spread abroad, even to the entering of Egypt, for he strengthened himself exceedingly. Kilala. Wala pang social media na to. Nung time na to, wala pang Facebook. Pero kilala na. Nag-spread abroad yung pangalan na King Uzziah. Verse number 15. Doon sa bandang dulo, and his name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was strong. Nag-spread far abroad ang pangalan ni King Uzziah. So makikita po natin dito na hindi basta-bastang hari lamang ito si King Uzziah. Hindi siya yung parang tipo ng hari na parang hindi mo ramdam na, may hari pala. Hindi siya yung ganun. Naalala ko po, nung kasagsagan ng pandemic, mayroon kaming mayor doon sa aming lugar, pero akala ko po ay wala kaming mayor nung pandemic kasi parang hindi mo maramdaman. Kaya nagulat na lamang ako na nagparamdam siya noong eleksyon. May mayor pala kami. Pero itong si King Uzziah, hindi po siya ganoon. Hindi siya ganoon. Dahil nag-spread abroad yung kanyang fame. Alam ng mga tao, wow, makapangyarihan itong hari na ito. Na even yung mga dapat kalaban nila, yung mga Ammonites, kinilala siya. So siya yung tipo ng hari na i-look up talaga ng mga tao dahil sa angkin niyang talino sa paghahari, sa kikipagdigma, at maaari yung mga tao ay talagang umaasa sa kanya. Na, again, even yung mga tao sa labas, sa paligid ng Judah, kinilala ang kanyang pagiging hari. Ngunit, ito po ang problema. Sa kalaunan ng pamumuno ni King Uzziah, siya ay bumagsak at nilamon ng kasalanan. Nilamon ng pride ang kanyang puso. Ano pong sabi ng verses 16 to 21? Pag makita po natin verses 16 to 21, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Hindi na po natin basahin yung mga sumunod na mga talata. Pero ito po ang ginawa ni King Uzziah. Ang ginawa niya, pumasok siya doon sa temple ng Diyos.
Nag-offer siya ng incense doon sa altar. Brother Daryl, ano pong mali doon? Dahil ang meron lamang karapatan, ang karapat dapat lamang na pumasok sa loob ng templo at mag-offer sa altar ay sino? Yung mga high priests. Hindi pwede. Maging hari ka pa, kahit hari ka pa, hindi pwede. Dahil ang binigyan lamang ng karapatan na gawin yon, pumasok sa loob ng templo, mag-offer doon sa loob ng altar ay mga priests, mga high priest. So ibig sabihin, parang sinasabi ni King Uzziah, I am above the law. Nasa taas ako ng batas. Yes, ang batas sinasabi na mga high priest lamang ang pwedeng pumasok, pero hari ako. Nasa taas ako ng batas. I am above the law. And so, anong pong nangyari? Pag binasa ninyo sa mga susunod na talata, the Lord was displeased. Hindi nalugod ang Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanyang ginawa. At alam nyo po, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng ketong na nagmula sa kanyang noo hanggang sa buo niyang katawan. At nang nangyari, siya'y in-isolate. Kumbaga, na-quarantine siya. In-isolate hanggang siya ay mamatay. Hanggang siya ay mamatay. So, ito na nga po yun. Babalikan natin yung verse number 1 ng Isaiah chapter 6. Ito na yung panahon na yun. Nung namatay si King Uzziah, isang hari na mahusay, isang hari na matalino, isang hari na makapangyarihan, isang hari na sikat, isang hari na kinikilala maging ng mga kalaban nila. At marahil, siya yung hari na lubos na inaasahan ng mga tao. At maaari nung panahon na ito, binabalot ng pangamba yung mga tao sa Juda. Punong-puno sila ng pangamba at pag-aalala. Namatay na yung magaling na hari. Namatay na yung mahusay na hari. Namatay na yung makapangyarihan at malakas na hari. Ano nang gagawin natin? And take note, noong mga panahong ito, umuusbong na po sa kapangyarihan doon sa east, yung Assyrian Empire. Unti-unti na, nagpapakilala na, ito na yung panahon na yun. So, ganon katindi, paano na? Namatay yung hari natin. Tapos nabalitaan namin doon sa Assyria, ay lumalakas na yung kanilang empire. Pero balikan po natin sa verse number 1. In the year, sa panahon na ito, that King Uzziah died. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? I saw also the Lord sitting upon a throne. Yes, namatay ang magaling na hari, namatay ang mahusay na hari, pero teka, merong higit na magaling, merong higit na mahusay, merong higit na makapangyarihang hari na nakaupo sa kanyang trono. Namatay ang hari, pero merong hari na buhay magpakailanman. So makita po natin dito, ipinamalas ng Diyos, kanyang ipinabatid sa mga tao, sa mga sumasampalataya sa kanya na wala kayong dapat ipangamba. Bakit? Ang nais ipabatid dito ng Diyos, siya ang Diyos na soberano. Kontrolado niya ang lahat ng mga nangyayari. At wala pong nangyayari sa mundong ito ang hindi niya hawak sa kanyang mga kamay. Wala. At binapakita dito ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan. Ano niyo po, hindi maipapantay yung kapangyarihang taglay ng Diyos sa kahit sino pang hari sa mundong ito. Kahit yung mga sabihin mo na, ilista mo na lahat ng mga pinakamakapangyarihang mga hari. Isama mo na yung mga makapangyarihang mga presidente ngayon ng mga matitinding mga bansa. North Korea, China, Russia. Sama mo na yan. Pero hindi mo sila maipapantay. Hindi mo sila maihahalin tulad sa Diyos na makapangyarihan. Bakit? Dahil siya yung Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan na mayroon dito sa lupa. Yung mga makapangyarihang mga hari na iyan, mga makapangyarihan na mga political leaders na iyan, ang kapangyarihan nila ay nagmumula lamang sa Diyos. At kahit po sabihin pa natin, again, na mayroong makapangyarihang hari dito,
Hindi sila maikukumpara sa Diyos natin. At ipinababatid po ng Panginoon, hindi lamang na siya ang Diyos na soberano, siya ang Diyos na makapangyarihan. Pangatlo, siya ang Diyos na buhay magpakailanman. Again, namatay man yung isang matalino, makapangyarihang hari, o maging yung ilang mga hari man, ang magharit mamatay, meron tayong Diyos at hari na buhay at maghahari magpakailanman. So ipinapakita po dito ng Diyos na sa panahong namatay ang mahusay na hari, sa panahon na nababalisa yung mga tao, maaaring punong-puno ng pangamba, ipinakita ng Diyos na siya ang hari, siya ang Diyos na soberano, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na buhay magpakailanman. Bakit? Bakit? Bakit ito ang ipinabatid ng Panginoon? Bakit? Dahil nais ng Diyos na sa Kanya tayo tumingin. Nais ng Diyos na sa Kanya natin ituon ang ating mga mata. Ipinapakita po ng Diyos dito na dapat sa Kanya tayo tumiwala. Sa Kanya tayo manampalataya. Sa Kanya natin ilagay yung ating pag-asa. Hindi po sa leader, sa mga political leaders, hindi sa presidente natin, hindi sa kung sino mang mga namumuno. Ang pag-asa natin ay naroon sa hari na nakaluklok sa kanyang trono doon sa langit. Wala sa mga leaders natin dito sa lupa. Dahil kung sa kanila po nakaasa ang ating pag-asa, minsan isang araw madidisappoint po tayo sa kanila. Kahit sabihin mo pa na meron kang manok na political leader, minsan isang araw maaari kang madisappoint sa kanya. Pero ang Diyos, siya'y magpakailanman na naroon nakaupo sa kanyang trono. And yes, well, ang primary context po rito ay tumutukoy sa physical salvation, pero pag binasa po natin yung kabuuan ng Book of Isaiah, makikita po natin na ang prophecies ni Prophet Isaiah ay looking forward sa coming Messiah and coming King na uupo sa trono ni Haring David. Siya po yung magliligtas sa bayang Israel. Siya yung maghahari sa kanila. Siya yung maghahari sa ating lahat. And that is none other than the Lord Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo. Pero nais ko po na hindi natin ma-miss na katotohanan dito ay walang panahon na hindi naghahari ang Diyos. Siya'y naghahari magpakailanman. Walang panahon na hindi siya naghahari. Walang panahon, walang lugar, walang pangyayari ang hindi pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na bawat yugto ng ating mga buhay, lahat ng yan ay pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga po, makakapagpahinga po ang puso natin sa katotohanan na anuman ang mga bagay na pangyarihin ng Diyos sa buhay natin, ano man yung hayaan ng Diyos sa buhay po natin na maranasan natin, ano man yung hayaan ng Diyos, pangyarihin ng Diyos na maranasan nating mga mabibigat na mga pagsubok o suliranin, ang lahat po ng ito ay sang-ayon lamang sa kanyang dakila at perpektong kalooban. Sabi po ng verse number 1, chapter 6, verse number 1, patuloy po tayo. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. At sabi po dyan, siya'y nakaluklok sa napakataas na trono. Nakita siya ni Prophet Isaiah na mayroong hari na nakaupo, nakaluklok, at nakaluklok siya doon sa pinakamataas na trono. At sabi doon, yung laylayan niya ng kanyang balabal ay nakalatag sa buong templo. In the ancient world, kapag po mas mahaba yung robe, yung laylayan ng isang hari, mas makapangyarihan siya. O kumbaga tumataas yung kanyang VIP level ng hari na ito. So ipinapakita lamang po rito na sa ating talata kung gaano kadakila, gaano kataas ang Diyos. So hindi siya yung basta-basta hari lamang na maikukumpara mo sa kung sino mang hari. Dahil siya yung Diyos na ganoong kadakila, ganoong kataas, at ganoong kaimportante na hari.
At makita po natin ano pa yung mga bagay, no? Well, nakita natin na nakita ni Isaiah yung hari. At ngayon naman, nakita ni Isaiah yung naroon sa buong templo. Ano yun? Verses 2 hanggang verse number 4. Verse 2 to 4. Sabi dito, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse number 4. Excuse me. And the posts of the door moved at the voice of him that cried. And the house was filled with smoke. Actually po, maraming mga pagkakataon, may mga ilang mga pagkakataon na rin sa Biblia na may mga nakakita sa trono ng Diyos. Ilan lamang sila? Isa ito, si Prophet Isaiah, at ang ilan sa kanila, si Prophet Micaiah, sa 1 Kings chapter 22, verse number 19, si Job, nakita niya rin yung trono ng Diyos sa Job 26, verse number 9. At hindi lamang yon, si David, maging yung sons of Korah, at yung mga ilan pa na mga propeta. Pero merong isang tao na nakita niya yung trono ng Diyos in the spirit. Well, according sa mga theologians, ibig sabihin nito, naroon siya mismo. In Revelation chapter 4, si Apostle John, si Apostol Juan, nakita niya yung trono ng Diyos in a supernatural way. So hindi ito basta vision lang na usually nangyayari sa panaginip. Pero hindi ito ganon. Nung nakita niya itong trono ng Diyos, gising siya. Gising siya, in-empower ng banal na spirito yung mga senses niya para ma-perceive niya talaga yung mga bagay na iahayag sa kanya ng Diyos. Ano yung mga nakita niya? Revelation chapter 4 verses 2 and 3. Sabi po rito, and immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. So, makikita po natin, well, one thing to take note, hindi yung mga literal na mga bato. Nakita niya, hindi yung literal na jasper or sardine stone or emerald ang nakita ni Apostol Juan, kundi inahalin tulad ito. Makita po natin dyan yung metaphorical word na like. Like a jasper, like a sardine stone, and like unto an emerald. At kung titignan po natin yung jasper sa Revelation 21 verse number 11, di na po natin pupuntahan, pero ito daw po itong jasper ay crystal clear. So parang kristal. Ang kanyang itsura. At yung sardine stone naman ay para siyang naglalagablab na kulay pula na apoy. Ganyan ang kanyang itsura. So yung nakita ang nakikita ni Apostol Juan ay yung radiance, yung ningning ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At sabi ba doon, parang sabi dyan, may rainbow daw round about the throne like unto an emerald. Alam niyo ba, bata pa lamang ako, pangarap ko na talagang makapunta sa ibang bansa kung saan makikita yung tinatawag na Northern Lights. O tinatawag, kilala rin na Aurora Borealis. Hindi ko po alam kung sino rin sa inyo rito yung pinangarap na makita yung Northern Lights or yung Aurora Borealis. Pag nakita mo yung itsura nun, napakaganda nun. Napakaganda. Sa video ko pa lang siya nakikita, hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero inggit na ako. At namamangha ako. And how much more, siguro iniisip ko pag nakita ko yun ng personal. Well, kung sa Northern Lights pa lamang ay namamangha na yung mga taong nakakita na ito, I can't imagine, hindi ko po ma-imagine kung anong level ng pagkamangha ang naranasan ni Apostol Juan maging ni Prophet Isaiah. Siguro ganun, hindi ko alam anong level ng pagkamangha yung naranasan nila. Hindi ko alam kung anong level ng pagkamangha yung naranasan nila nung makita nila ang Diyos, nung makita nila ang hari na nakaupo sa kanyang trono at nagliliwanag sa kanyang buong paligid yung kanyang kaluwalhatian.
And I'm honestly looking forward sa panahon na may glorified body na tayo. Hindi na ako color blind. At ma-appreciate ko yung lahat ng kulay sa paligid ng trono ng Diyos. At lubos akong mamamangha sa kaluwalhatian ng Diyos, ng hari na nakaupo sa kanyang trono. Verse number 2, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. So sa paligid daw po ng trono, naroon, di ba makita natin, yung description ng Apostle 1, talagang nagliliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At yung nakita pa rito ni Prophet Isaiah, meron daw mga angelic creatures, may mga angelic beings, yung mga seraphims, na nakapaligid doon sa trono. At sabi doon, meron daw silang 6 na pakpak. Yung 2, ay ginagamit nila para takpan ang kanilang mga mata. Ano, bakit? Dahil napakaliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi nila kayang tignan. Hindi nila kayang makita ng kanilang mga mata ito. Sobrang liwanag. At yung sumunod, yung 2 pakpak naman po nila, ginagamit nila para takpan yung kanilang mga paa. Para ipakita yung kanilang kababaan sa harap ng Diyos na dakila. Kung na-accept nila, tinatanggap nila, hindi ako karapat-dapat sa harapan ng hari na ito. At of course, yung 2 pa sa 6 ay ginagamit naman po nila para sa kanilang paglipad. O pagpapakita ng kanilang paglilingkod sa hari na nakaupo sa kanyang trono. At makita po natin dito, ang binibigyang diin ay hindi yung description ng mga angels, kundi ang binibigyan ng diin po rito ay yung pagsamba nila sa Diyos at yung paglilingkod sa Kanya. Habang sinasambit po nila, sa verse number 3, ano sinasabi? Anong sinasambit ng mga anghel na ito, ng mga seraphims? And one cried unto another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Kung babalikan natin sa Revelation chapter 4, verse number 8, nung nakita ni Apostol 1, same thing. Ganun din, sabi niya, and they rest not day and night saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Yung mga anghel po na ito, yung mga seraphims na ito, wala silang ibang sinasambit. Walang ibang sinasambit yung kanilang mga bibig. Araw at gabi. Ang sabi pa doon, hindi sila napapagod. Araw at gabi, patuloy, paulit-ulit nilang sinasambit, banal, banal, banal ang Diyos. Kinikilala nila yung kadakilaan ng Diyos. Kinikilala nila yung kabanalan ng Diyos. At sabi po doon, verse number 3, and one cried unto another. Na Isaiah chapter 6, verse number 3, one cried unto another. So, ibig sabihin na nangyayari daw dito, para ma-picture out natin, sinasambit daw nila itong mga bagay na ito sa isa't isa. No, sasabihin niya, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Sasabihin niya sa kabila, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Binabanggit nila ito sa isa't isa. Bakit? At ang sabi pa doon, bago natin puntahan yun, sabi doon, and they cried, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Well, ang tanong, bakit 3 beses nilang inuulit na banal ang Diyos? Dalawa yung views dito ng mga theologians. Una, binabanggit na holy, holy, holy 3 beses because there are 3 persons in the Godhead. So there are 3 persons in one God. So ito'y nagpapakita ng katotohanan na ang Diyos ay iisa, pero meron siyang 3 persona. At ang comment nga rito ni John Calvin, sabi niya, the ancients quoted this passage when they wished to prove that there are 3 persons in one essence of the Godhead. Sabi niya, I have no doubt that the angels here describe one God in 3 persons. So,
According dito sa unang view ng mga theologians, ito yung nagpapakita ng tatlong persona ng Diyos. At yung pangalawang view naman po rito ng mga theologians, this means to declare His holiness to the highest possible degree. Sa pinakamataas na posible na antas. Actually po, pag pinag-aralan nga natin sa Hebrew language, para mas maging masidhi, para bigyan ng emphasis, mabigyan diin ang isang salita, inuulit-ulit ito. Maaalala niyo po ang Panginoon Kristo pag magsasalita siya, verily, verily. Pag ginamit iyon, ibig sabihin, gusto niyang sabihin, pakinggan niyo ako. Dahil totoo itong sasabihin ko. Merong emphasis. Now, pag sinabi po natin na God is holy, isang beses lang, ibig sabihin nito, pinapahayag natin na ang Diyos ay banal. Pag sinabi natin God is holy, holy, 2 beses, pagbibigay diin naman ito sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyang emphasis natin yung kabanalan ng Diyos. Pero pag sinabi natin, God is holy, 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 3 beses, ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos ay nasa pinakamataas na posibleng antas at walang makakapantay sa Diyos. I believe, pwede natin pong kunin, parehas itong dalawang view na ito na nagpapakita na mayroong 3 persona sa iisang Diyos ng Godhead at nagpapakita ito na nasa pinakamataas na posibleng antas yung kabanalan ng Diyos at walang makapapantay sa Kanya. At sabi pa ron sa verse number 3, the whole earth is full of His glory. And sabi po ng isa sa mga lolo ko na si Steve Lawson, at actually maging ng ilan pa ng mga komentarista, ng mga theologians, ito raw pong part na ito, holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory, ito raw ay awitin. Ito raw ay awitin. A song of doxology. Ano ibig sabihin nun? Ito'y awit ng pagsambit ng papuri sa Diyos. A song of doxology. So kitang-kita ng mga anghel na ito, yung kadakilaan ng Diyos. Nasa harapan nila. Kitang-kita nila, sobrang nagliliwanag yung kaluwalhatian ng Diyos. At at hindi lang yun, pag tumitingin sila sa sanglibutan, the whole earth is full of His glory. Ang buong sanglibutan ay napupuno ng kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin Romans chapter 1, verses 20-21. Sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 1, verses 20-21, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse number 21, because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Makita natin, dahil sa kasalanan, ang mga tao hindi niluluwalhati ang Diyos. Pero ang mga anghel, nung nakita nila ang buong sanglibutan, nung tumingin sila sa buong sanglibutan, nakikita nila, the whole earth is full of God's glory. Ibig sabihin, yes, bagamat may mga taong hindi ibinabalik ang kaluwalhatian na nararapat ng Diyos, nakikita ng mga anghel na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buong sanglibutan ay alinsunod lamang sa perpektong kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng ito na mga nangyayari na sangayon sa kalooban ng Diyos ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Nakapagbibigay ng glory sa Kanya. In verse number 4 ng chapter 6 ng Isaiah, and the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. At habang patuloy na inaawit ng mga anghel, yung awit ng papuri nila sa Diyos, yung song of doxology nila na banal, banal,
banal ang Diyos. Si Propeta Isaiah, ramdam niya sa kanyang paligid yung panginginig ng mga poste ng pintuan. Marahil, according sa mga theologians, marahil nandoon siya sa may bandang pintuan o sa may pasukan. Dahil nga yung mga angelic beings, ang mga umaawit, ang kanilang boses ay merong ganoong lakas, merong ganoong bigat. At ang sabi po rito, at nang makita ni Prophet Isaiah ang lahat ng ito, nakita niya ang hari na nakaluklok sa kanyang trono. Nakita ni Prophet Isaiah yung maluwalhating trono ng Diyos. At ngayon, si Prophet Isaiah ay tumingin sa kanyang sarili at nakita niya ang kanyang hindi karapat-dapat na katayuan sa harap ng Diyos na ito. Ang sabi po niya sa verse number 5 ng Isaiah chapter 6, "Then said I, Woe is me, for I am undone. I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts." Alam niyo po, pag nakita ninyo yung mga naunang chapters, no, ng chapters 1 to 5, pag makita ninyo, ang sinisigaw palagi ni Prophet Isaiah, "Woe unto you! Woe unto you!" Palaging nakatuon sa yung woe sa ibang tao. Pero dito, for the first time ever sa book of Isaiah, yung woe ay hindi nakaturo sa ibang tao, yung woe ay nakaturo sa kanyang sarili. "Woe is me, for I am undone." Sa madaling salita, wala akong kwenta. Aba ako, kaawa-awa ako, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat sa harap ng Diyos na ito. Marumi ako. Nakita ni Isaiah yung kanyang sariling karumihan sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil nakita niya yung dakilang kabanalan ng Diyos. Nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya yung mga anghel na lubos-lubos yung pagkamangha sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya na hindi siya karapat-dapat na humarap sa Diyos na ito, sa hari na banal, banal, banal. Nakita niya yung katotohanan kung sino siya. Nakita niya yung kanyang karumihan. Nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan. Dahil nakita po niyang, nakita ng kanyang mga mata ang walang hanggang Diyos na naghahari sa buong sanglibutan at siyang may hawak nito. Ang Diyos na soberano at siyang lumalang sa lahat ng bagay sa buong mundo. Ang Panginoon ng hukbo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na dakila, ang Diyos na ang kanyang kabanalan ay nasa pinakamataas na antas. At ang Diyos na ito, ang Diyos na ito na nasa pinakamataas ng kanyang kabanalan, siya ang Diyos na pumarito, nagkatawang tao, nagpakumbaba, sang-ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi nga ng lyrics sa isang awitin, He abandoned His throne and His kingdom above. Iniwanan niya yung kadakilaan, yung majesty ng kanyang trono, ang kanyang trono kung saan siya ang pinaglilingkuran, pero naparito siya upang magpakumbaba. Siya yung karapat-dapat na paglingkuran, pero siya pa yung naglingkod sa kanyang mga disipulo. Siya pa yung naghugas ng mga paa ng mga hindi karapat-dapat sa hari na ito. At higit sa lahat, siya yung hari na pumarito 2,000 taon na nakararaan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung hari na namatay, nagbayad ng ating kasalanan, nagbayad ng mga tao ng kasalanan ng mga taong kailanman ay hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya at habag. Hindi po tayo karapat-dapat, pero napakadakila ng biyaya at habag ng Diyos. Ano pong makikita natin?
dito sa mga talatang ito? Well, una, sa bawat sirkumstansya, sa bawat mga suliranin na kinakaharap po natin, bawat mga pangyayari na dumarating sa buhay po natin, patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na mayroon tayong hari, na siya yung soberanong Diyos at may hawak sa kanyang mga kamay ng lahat ng mga bagay na nagaganap sa mundong ito. Ano po, minsan hindi natin maintindihan kung bakit na pagdadaanan natin, Lord, bakit ako narito sa ganitong kalagayan? Lord, bakit ko naranasan yung ganitong bagay? Lord, bakit ako meron ganitong karamdaman? Hindi man natin alam. Hindi man natin alam kung bakit hinayaan ng Diyos ang ganitong mga bagay. Pero meron po tayong Diyos na nakaupo sa kanyang trono at siya'y aktibong kumikilos sa mga bagay na nagaganap para sa ikabubuti ng kanyang mga mananampalataya. Para sa ikabubuti nating mga anak ng Diyos. Meron po tayong kapanatagan na hindi man natin kontrolado. Hindi man kontrolado ng ating mga kamay yung mga bagay na nangyayari sa mundong ito, yung mga bagay na nangyayari sa iyo, yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, hindi natin kontrolado. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay na nangyayari. Pero meron po tayong kapanatagan na hawak ito ng Diyos sa kanyang mga kamay. Dahil siya yung Diyos na makapangyarihan at siyang lubos na may kakayahan na gawin kung ano ang nararapat. Pangalawa, habang tayo'y lumalago sa ating pananampalataya, habang namamalas natin yung kagandahan ng kaluwalhatian natin, habang lalo natin siyang nakikilala, habang lalong lumalalim yung ating kaalaman kung sino nga ba ang Diyos na ito, sino nga ba ang hari na ito, dapat lalo ring lumalago at lumalalim ang ating papuri at pagsamba sa Diyos na ito. Pangatlo, sa ating pong paglago, sa ating kaalaman sa Diyos, sa paglalim ng ating pagsamba, ito ay dapat nagdudulot sa atin na lalong magpatira pa. Ibaba ang ating mga sarili at makita na ang Diyos na ito ay karapat-dapat nating paglingkuran. Siya'y karapat-dapat nating paglingkuran, sambahin, purihin, at bigyan ng kaluwalhatian. Dahil sino ba tayo sa harapan ng hari na ito? Woe is me, for I am undone. Makita po natin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos na ito. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang habag. Pero tayo pa rin na kanyang kinahabagan. Tayo ay kanyang binihisan ng perpektong katuwiran ni Jesucristo nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Makita po natin na karapat-dapat ang Diyos na ito sa ating pagsamba, sa ating pag-ibig sa Kanya. At alam niyo po, kung tutuusin, kulang pa yung buong araw ng Panginoon para sambahin natin siya. Pero dapat natin itong ilaan para lamang sa Kanya. Makita po natin na karapat-dapat ang Diyos na tayo'y mabuhay sa araw-araw ng ating buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At pang-apat at panghuli, kung meron man po sa kalagitnaan natin na wala pa kay Kristo, kung meron man po sa kalagitnaan natin na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, nawa, makita mo ang kabanalan ng Diyos. Nawa, makita mo yung iyong katayuan sa harap ng Diyos, ang iyong karumihan, ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang panawagan ng Ebanghelyo, pagsisihan mo ang kasalanan at manampalataya ka kay Kristo dahil tanging siya lamang ang daan at ang pangako ng Diyos, makakasumpong ka sa Kanya ng kapatawaran. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, napakadakila mo.
Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na banal, banal, banal. Na ang kabanalan mo ay nasa pinakamataas na antas at walang sino mang makapapantay sa kataasan mo, Diyos. Lord, nawa makita po namin, habang nauunawaan namin, habang ninanamnam namin ang mga katotohanan ito, Lord, nawa lalong lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na hindi lamang ito manatili sa aming mga tainga, sa aming mga isip, kundi ito, Panginoon, ay manuot sa aming mga puso at lumabas sa aming mga gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na paglingkuran ka at makita namin, Panginoon, na aming mga buhay ay karapat-dapat lamang na ilaan para sa iyo, Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Dahil ang pinaka dakilang layunin kung bakit mo kami iniligtas ay upang kami ay makapagbigay ng kapurihan at kalwalatian sa iyo, Panginoon. O Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, iniibig ka namin, Panginoon. Salamat pong muli, Lord, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po umawit. Awitin pa natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, worthy is the wonderful law proclaimed. Hail, by a certain swear and on to His holy name, like a shepherd. Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent deeds. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly ports us, thou wilt set us free. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Round Him, love and grace and peace. Christ is God, Lord over all victorious, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent deeds. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nawa ay patuloy nating namnamin yung mga katotohanan na ito, na ang Diyos ay banal at ang kanyang kabanalan ay nasa pinakamataas na antas. At hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos na ito. Ngunit siya ay karapat-dapat sa pinakamataas nating papuri at pagbibigay ng kalwalatian sa Kanya. Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatin. At nawa mga kapatid, tayo ay patuloy na maging mga maalat na asin at maliwanag na ilaw sa buong sanlibutan. At tayo ay patuloy na lumakad para sa kapurihan ng Panginoon at lumakad sa Kanyang kabanalan. Purihin po ang Diyos. We are dismissed. Let everything that has breath praise Yah. Praise Yah.